Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng Lord sa atin sa umagang ito na hindi niya po tayo inaalaw na hindi makarinig ng kanyang salita at hindi makapagpuri sa kanya sa umagang ito. Sa umaga pong ito, tayo po ay magsisimula sa ating pong pagpupuri sa pamamagitan po ng pananalangin. Gagamitin po natin ng Acts Guide sa ating pong pananalangin. A stands for adoration. In the prayer of adoration, we will praise God and honor God for who He is and for what He did. In Psalms 150 verse 6, it says, "Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness." Verse 6, "Let everything that has breath praise the Lord." Let us intentionally remind ourselves that God is faithful. Let us pray. C stands for confession. Proverbs 28 verse 13 says, "Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy." Aminin naman po natin sa ating Panginoon ang ating mga nagawang kasalanan. Isa-isahin po natin ito. Aminin po natin na tayo po ay nagkasala at walang ibang kailangan kundi ang kanyang pagpapatawad at kanyang awa. Let us pray. T stands for Thanksgiving. Pasalamatan naman po natin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya sa lahat ng bagay, maliit man po o malaki, maganda man or sa palagay natin na hindi maganda. Pasalamatan din po natin siya na tayo po ay naririto ngayon, nakaupo at may pagkakataon na marinig ang kanyang mga salita. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus." Let us pray. Dumako naman po tayo sa supplication, kung saan sasabihin po natin ang ating prayer request sa ating Panginoon. Let us pray for ourselves that we may live according to His will for us. Let us pray for our church, victors, conquerors, visionaries, and visionaries junior. Sabi po sa Joshua chapter 10 verse 13 to 14, "So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Joshua, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day." 14, "There has never been a day like it before, or since a day when the Lord listened to a human being. Surely the Lord was fighting for Israel." Let us all remember the miracle that God did just to answer the prayer of His children. We should not lose hope in anything we are praying for, because we know that if it's God's will for us, it will happen. Let us pray. Tayo pong lahat ay mag-close sa pananalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa umagang ito na inalaw niyo po kami, Lord God, na makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Hindi man po kami sama-sama, Lord God, as a church, but we know na kayo po ang sentro na amin pong pagpupuri. Maraming salamat, Lord God, na hindi niyo po kami nahayaang mag-settle na hindi makapagpuri sa inyo, Panginoon. Because you deserve the thanksgiving and our praise, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa mga pagkakataong kami po ay nagkukulang sa iyo, or nagsisettle po kami na hindi makapagbasa, hindi makapagpuri, at pinipili namin ang mundo. Pero Lord God, salamat sa patuloy na pag-aalaw sa amin na makapagpuri ngayon, masabi, Lord God, yung mga bagay at humingi ng tawad, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat din, Lord God,
ginagawa niyo po sa buhay ng bawat isa. Tunay, Lord God, na napakabuti niyo po. Salamat din po, Lord God, sa inaalaw niyo pong pagpapaayos ng church, Lord God. Maraming salamat na sa matagal na panahon, ngayon inalaw niyo po kami, Panginoon, na may ayos ang church. Tunay, Lord God, na you are faithful, Lord God, na kailangan lang po namin gawin ay maghintay, magtiwala, Lord God, sa inyo pong mga pinangako sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Dalangin po namin sa umagang ito na patuloy na kayo ang maging sentro ng aming pagpupuri at pakikinig. Bigyan niyo po kami ng puso at isip na handang makinig sa inyong mga salita. We know, Lord God, na aming pong mga message, Panginoon, ay history, Lord God. Ito po ay mga taon. It may be boring, Panginoon, sa ibang tao. Pero pinagpipray po namin na magkaroon po kami ng patience, Lord God, sa pakikinig. Because we know na pag nalaman namin ito, ay ma-appreciate namin yung mga ginawa mo sa mga tao at may a-apply namin ito sa aming mga buhay. Na kung sila ay naghintay ng matagal, ay ganun din kami. Pinapakita mo din dito, Panginoon, that you are faithful. Gaano man katagal, gaano man kahirap, para makuha namin yung promises mo, Panginoon, ay patuloy mo itong sasagutin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang maging sentro ng amin pong pagpupuri. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tunay na napakabuti ng Lord na inaalaw niya tayo ngayon na makapagpuri, makapagpasalamat, at ibigay sa Kanya ang lahat ng glory. Sabi po sa Exodus chapter 15 verse 11, O Panginoon, sino po ba ang Diyos na katulad ninyo? Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Tunay na mga kapatid na we can't really worship God without knowing kung ano yung ginawa niya sa buhay natin. We can truly worship God without appreciating, without acknowledging kung ano yung mga bagay na ginawa niya para sa atin. Kaya sa umagang ito, patuloy na magkaroon po tayo ng totoong pagpupuri at pagpapasalamat. Huwag po natin hayaan na sayangin natin yung pagkakataong ito para ibigay sa Kanya ang tunay na pagpapasalamat at pagpupuri. Sa umaga pong ito, patuloy po nating isentro ang ating puso't isipan. Alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon sa buong isang linggo for us to have a true worship. Kaya sa umagang po ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay patuloy na magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. Angels host reveal, hung the stars like chandeliers, numbered every grain of sand, knows the heart of every man. He is King forever, He is King forever, He is King forevermore. The rock on which we
His power and authority, unshaken by the schemes of men, never changing, great I am. Kingdoms rise and kingdoms fall, He is faithful through it all. Crown Him King forever, crown Him King forever, crown Him King forevermore. Sinless man, crucified as spotless lamb, buried by the sons of men, rescued by the Father's hand, to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. Eternal God of grace, we crown you with the highest praise. Heaven shouts and saints adore, you're holy, 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 Lord. What joy in everlasting light, all this love and faith inside. Justice rose and praises rise at the name of Jesus Christ, King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. Help us grasp the high.
light of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down to eternity. And by grace will stand on your promises, and by faith will walk as you walk with us. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Speak, oh Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoong Diyos, sa umagang ito, sa araw ng linggong ito, Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat sa biyaya po, Panginoon, ng aming pagsasama-sama para ikaw po ay aming mapapurihan at mapasalamatan. Masalamat po dahil sa kabila ng napakaraming suliranin, sa kabila, Panginoon, ng maraming mga problema na amin din pong nararanasan, Panginoon. Nandun ka, palagi na may tinuturo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil tuloy mo kaming itinutuwid, patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, gaya po ng sinabi mo sa Hebrew, chapter 4, verse 12 to 13, na ang salita mo po ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak ng buto, at nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Walang matatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at landad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Panginoon, salamat po sa patuloy mong pagbibigay, Panginoon, ng katotohanan sa amin. Nawa po ang talas po, Panginoon, ng iyong mga salita ay amin pong maramdaman, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, nawa po samahan mo po ang aming pastor, si Pastor Doy, sa kanyang mga sasabihin, sa kanyang isipin, Panginoon. Nawa, Panginoon, lahat po ay tunay na maging makatotohanan po palagi sa aming lahat. At nawa po, Panginoon, tablan kami, Panginoon, ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng ipapahayag mo ngayong umaga. Bless mo po ang aming pastor. Bigyan mo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Tunay nga pong mabuti ang ating Panginoon. At nagagalak po akong ibalita sa inyo na ang ating pong iglesia, ang church po natin, ang physical setup po natin ay nagiging mas maayos na po ngayon. So siguro, meron na lamang po tayo mga 2 hanggang 3 linggong hinihintay para po tayo magkasama-samang muli sa ating pong pananambahan. Electrical na lamang po, yung mga lightings natin at yung painting na lamang po, pagpipintura ng church para gumanda siya. Yun na lamang po ang hinihintay natin. So pagkatapos na po yung tiling, na-tiles na po lahat ito, na isarado na rin, yung konting mga salamin na lang sa harap, ang isasarado natin at ayos na pong lahat. So napakabuti po ng Panginoon, sa hinaba-haba po ng panahon ay binigyan niya po tayo ngayon ng isang mainam at napakagandang church. Laki po nitong tignan ngayon. So lumawak siya sapagkat nasinop po lahat ng flooring. So lahat po ay pwedeng lagyan na ng mga silya. Ang binibilang ko po, maaring magkasya na po ang mga 250 to 300 na katao sa isa pong service. So nagagalak po akong ibalita sa inyo yon, mga kapatid. So purihin po natin ang ating Panginoon.
So mga kapatid, nagpapatuloy po tayo sa mensaheng binigay ng ating Panginoon, possessing the promised. Okay, ang pag-aangkin sa ipinangako ng Panginoon. So hindi lamang po spiritual ang pangako ng Panginoon. Bagamat ito po ang ultimate na hinihintay natin, yung pinakasukdulan o yung pinakadulo ng ating pong pananampalataya ay yung ating buhay na walang hanggan sa mai-spend natin sa piling ng ating Diyos. Hindi lamang po yon ang nakapaloob sa kanyang mga pangako. Isa po sa mga pangako ng Diyos ay yung aayusin niya rin ang ating pong pagkatao at ang buhay natin dito sa temporal nating kalagayan. Isa po dyan, ito pong nangyayari sa ating iglesia. Tapat po ang ating Diyos. Hindi niya po tayo pinababayaan. At nakikita po natin yan sa nangyayari ngayon sa ating iglesia. So, yun po yung tema ng ating buong taon. Kung mapapansin nyo, sa mga huling, maaring sa pagpapalit po ng ating tema, ay ihahalayhay po natin. Isa-summarize po natin mga kapatid, yung katapatan ng Diyos doon po sa binigay niyang tema sa taon na ito. Possessing the promise. Ang pag-aangkin o pagkuha natin sa mga pinangako ng Panginoon. Ang dami po niyang nangyari sa panahon na ito, sa taon po na ito na 2023, kung saan ibinigay po sa atin ng Panginoon ang temang possessing the promise. O ang pagkuha o pag-angkin sa mga pinangako ng Diyos. So nandito na po tayo sa huling part ng ating pong tema, part 3, God making Jesus Christ the center in fulfilling His promises. At ang mensahe pong nilalakaran natin ngayon ay ang mensaheng God's redemptive plan. Ang planong katubusan o planong kaligtasan ng ating Diyos para sa kanyang mga hinirang. Ang goal po ng mensahe o layunin ng mensahe, bakit po natin tinatalakay ito, is to understand God's redemptive plan. Para maunawaan po natin, paano po at ano po itong planong katubusan o kaligtasan ng ating Panginoon. Paano po niya isinagawa to sa loob ng napakahabang mga taon. Kailangan po nating maintindihan yan. Bakit po natin kailangan maintindihan yan? Sapagkat yun po ang goal natin. Una po, it will prevent us from doubting Him and His words. And number 2 is, it will also give us confidence. Magbibigay sa atin ng kumpiyansa at kapayapaan. It will also give us confidence and peace in the midst of the unfavorable and evil things that are happening in our temporary lives or in this temporary world na kung saan tayo nabubuhay, mga kapatid, sa ngayon. Tinatalakay natin yung mga importanteng events leading to God's plan of redemption. Kaya tinalakay natin yung panahon ni Adan, natapos natin yon. Panahon ni Noah, natapos natin. Panahon ni Abraham, natapos natin. At ngayon ay tinatalakay natin yung third timeline po natin. The timeline of the law, kung saan dito po nakapaloob yung panahon kung saan namatay si Abraham, ang kamatayan ni Abraham, hanggang sa kamatayan po ni Moses. From Abraham's death up to or down to Moses's, from the time of Moses's death. Ang panahon po na yun, mga kapatid, ay lumipas sa loob po ng 585 years. Okay, so yung pagtalakay po natin, mga kapatid, although natatalakay natin siya ng paisa-isang oras kada linggo, pero kung tinatalakay po natin, mga kapatid, ay mga pangyayari na naganap po sa loob ng mga pangyayari na nakapaloob sa haba ng taon na 585 years. Okay, sino-sino po yung mga importanteng karakter doon? Si Isaac, o Isaac na anak po ni Abraham, si Jacob na anak po ni Isaac at apo ni Abraham, and then si Joseph na apo po ni
ni Isaac na anak ni Jacob at si Moses, kung saan tatalakayin po natin yung pagdating ng kautusan. Okay, apat na karakter po pag-uusapan natin. At ngayon po, pinag-uusapan natin o pinag-aaralan natin ang ating focus na mensahe. Ito po yung istorya ng buhay ni Jacob. Okay, pangatlong pag-upo na po natin to, pag-aaral patungkol sa istorya po ng buhay ni Jacob o ni Jacob sa Tagalog. So, let us first review our last Sunday's message. Okay? Ano po yung mga natutunan natin last Sunday? So, the lessons that we have learned last Sunday's message. Number 1, buhay po ni Jacob. Ano po yung unang lesson? The plans and purposes of God are always above the will and the traditions of men. Okay? Lagi pong nakaibabaw o laging nasa itaas, mga kapatid. Laging nangunguna. Laging nananalo. Ang mga plano, ang kalooban ng Diyos, laban po sa gusto at kalooban at anumang tradisyon ng mga tao. Napatunayan po natin yan last Sunday sa ating pong mensahe. So, according to the tradition, Isaac willed to bless Esau, his firstborn. Yun po para sa kanya, kay Isaac, ang tama dahil sinusunod lang niya ang tradisyon. Dahil kailangang i-bless niya o bigay niya yung birthright doon po sa panganay na anak. So, para kay Isaac, tama ang gagawin niya. Yun po ang will niya. Yun po ang gusto niya. But the plans and purposes of God is always above. Ruling over kesa po sa kalooban ng tao. Kaya ano pong nangyari? Ang purpose ng Lord, ayon sa sinabi niya sa Genesis chapter 25 verse 23, the older will serve the younger. So hindi po yung will ni Isaac ang umiral. O hindi po yung kalooban ni Isaac ang umiral. Ang umiral po ay ang kalooban ng Diyos. Okay? So natutunan po natin yan. Na ang plano ng Diyos ay laging higit. Ang plano ng Diyos ay laging mataas. Laging nangunguna. Kesa po sa pagpaplano ng tao. Yun po yung una. And then number 2. The end does not justify the means. Okay? Yan po yung istoryang nakita natin naman sa deceitful plan o sa pandaraya ni Rebecca na asawa po ni Isaac. Okay? We cannot do the wrong things to try to bring about what God had said or what God has promised that He would do. Okay? Hindi po natin kailangang pangunahan ang Diyos. Porque sinabi ng Diyos, at narinig ni Rebecca na ang nakababata niyang anak na si Jacob ang kanya pong pagpapalain o kanya pong i-bless. Porque narinig yun ni Rebecca, hindi po kinakailangang pangunahan ni Rebecca yung pamamaraan ng Diyos. Okay? So Rebecca took matters into her own hands by trying to get the blessing for Jacob. So she made shortcuts by using deceit o pandaraya to accomplish God's will. Hindi po papayagan ng Diyos yun. Hindi siya papayag na pangungunahan mo siya at gagamitin mo ang maling kaparaanan para ipakita mo sa Diyos na nanaisin mo rin kung ano yung nais niya. Pero gagawin mo kung ano yung hindi tama para mangyari ang nais ng Diyos. Hindi po papayag ang Diyos doon. God did not approve Rebecca's plan. The consequences of that terrible or that deceitful plan were miserable life
terrible life. Papakita po yun dito sa pag-aaralan natin mamaya. Ano-ano yung mga consequence na yun. Hindi porke tama yung iniisip mong pagdadalan ng mali mong gagawin. Parang yung ginawa ni Robin Hood. Si Robin Hood nagnanakaw para ibigay sa mga mahihirap. Although parang ang kanya pong naisin ay mapagbigyan o mabigyan ng magandang o maayos na buhay o pagkain ang mahihirap. Pero ang paraan niya ay pagnanakaw sa mayayaman, hindi po papayag ang Diyos sa ganon. Meron po siyang righteous na pamamaraan para gawin yon. At pag ang Diyos ang gumawa, ito po ay matuwid. Kapag tayo po ang gumawa ng paraan sa sarili nating maling pamamaraan, hindi po yan papayagan ng Diyos. Kagaya ng nangyari kay Rebecca. At ipapakita ng mga consequences kung papaanong hindi ina-approve ng Diyos ang ginawa ni Rebecca at ni Jacob. So we will study that consequences later in our message for today. And then number 3 na lesson for last Sunday is, if you are worried to get caught in what you are doing, it is an indication that what you are doing or what you are about to do is wrong. Okay? Kung meron kang pinaplano o meron kang ginagawa at ang pinaplano mo na yon o ang ginagawa mo na yon ay hindi mo mailantad, ayaw mong malaman ng iba, ayaw mong mahuli ka ng iba, indikasyon po yan mga kapatid na ang ginagawa mo o ang pinagplaplanuhan mo, ang iniisip mo ay mali o kasalanan sapagkat ayaw mong ilutang ito sa ilaw. Nagtatago ka sa dilim. So if you are hearing the voice of God through His words or through His messages, kagaya po ng tinatanggap natin sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng Bible study or worship or fellowship or prayer meeting, ito po yung mga pamamaraan ng Diyos na tigilan ka. So if you are hearing the voice of God through His messages, through His words, stop immediately and reconsider your plans. The consequences of ignoring God's words are terrible. Hirap po ng consequences. Hindi mo kayang imagine it. And it will hunt you. These consequences will hunt you. Maniwala ka man o hindi. Maaring ngayon, parang iniisip mo, wala namang nangyayari. Sinong may sabi sa'yo na walang mangyayari? Maaring ngayon, walang nangyayari. Pero tandaan mo, the consequences will hunt you for the rest of your life. Si Pastor Doy po, 50 anyos na. 49, pero magpi-50 na po ako. Naging mananampalataya po ako mga kapatid, 19 years old. Ibig sabihin, nakapag-obserba na po ako bilang mananampalataya ng 30 years sa buhay at sa pananampalataya ng mga taong nakakasalamuha ko po. Hindi lang sa iglesia, pati sa mga ibang iglesia at sa mga taong nagsasabi na sila ay Kristiyano. Kahit sa mga taong hindi Kristiyano. Mahaba-haba na po ang obserbasyon ko bilang isang mananampalataya ng Diyos. Masasabi ko po mga kapatid at maikukumpirma ko po sa inyo na totoo po ang salita ng Diyos. Totoo ang consequence. Totoong mabuti ang Diyos. Totoong mapagpala siya sa mga sumusunod sa Kanya. At totoong napupuot siya o binibigay niya yung puot or masamang consequence sa mga taong ayaw makinig sa Kanya. Totoo po yun. For 30 years nakita ko. And I can name people. Pero hindi ko gagawin yon. Pero sa obserbasyon ko, nakikita ko ang mga taong nagiging miserable ang mga buhay dahil ayaw makinig at sumunod sa Diyos. Nakita ko po yon for 30 years. At kaya ko pong ikumpirma. Because I can name those people. At kaya ko rin sabihin at ipatotoo ang mga buhay na nakikita kong nakikinig,
Sumusunod, naniniwala kung paano po silang binibless. So I can confirm with all confidence, all honesty, that the Word of God is true in my 30 years observation as a Christian. Mga kapatid, kaya makikinig po tayo. So ano pong pagkakaiba ng victor at ng victim, mga kapatid? Ano pong pagkakaiba ng isang mananalo, mananagumpay at isang talunan? Para po sa ating pagkaing kaisipan o spiritual, mga kapatid, what is the difference between a victor and a victim? To start with, there is no difference between a victor and a victim. Sa panimula, bakit po? Pareho silang tao. Pareho silang takot. Pareho silang mahina. Pareho silang makasalanan. So, to start with, wala po silang pagkakaiba, mga kapatid. Because they will all be tempted. The victor and the victim, they will all be tempted by the devil. The devil will entice all of them to sin. Okay? And then, they will all be given a chance to hear the Word of God to prevent them from sinning and to prevent them from the influence of the devil. Okay? Pareho lang po silang makakarinig ng tentasyon, ng tukso ng diablo. At pareho lang din silang makakarinig din ng salita ng Diyos para i-prevent sila na magkasala. Pero ano pong diferensya ng dalawa? Anong pagkakaiba ng dalawa? The victor o ang isang mananagumpay will listen. They will listen. They will trust the Word of God and they will obey. And God will bless them. And they will have victorious life. Just like what I have observed for 30 years sa mga taong nakikita kong nakikinig, sa mga taong nakikita kong naniniwala, nananampalataya at sumusunod sa kung anong sinasabi ng Diyos. They are the victors. At umaani sila sa buhay nila ngayon. I can confidently conclude and say that the Word of God is true. And what about the victim? Ano nangyayari sa mga talunan? Na nakikita ko ngayon na talunan sila. Ang buhay nila ay talunan. The victim will ignore. They will not listen. The victim will ignore. They will despise the Word of God. And they will disobey the instructions of God. And I'm sorry to tell you that their lives will be cursed. Masusumpa. And they will have a miserable life. Many consequences. Terrible consequences. Nakikita ko po yan. Sa mga taong ayaw makinig. I can testify about that. So listen very, very carefully. Truth and Life Christian Church. Listen very carefully. Wag na wag niyong pababayaan na mapupunta kayo sa grupo ng mga biktima ng diablo na nakikinig sa diablo at hindi nakikinig sa Diyos. Wag na wag kayong papayag na ang buhay nyo, ang buhay ng pamilya nyo, ang buhay ng mga anak nyo ay magiging victim ng diablo dahil ayaw nyong maupo, makinig, maniwala at sumunod sa salita ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Sabi nga ng mensahe brought to us by Pastor Jonathan, our Lord ay meron po siyang gentle heart. Hindi siya napapagod na magsalita, na magpaalala sa atin. But if we will not listen, if we ignore His words, if we disobey His instructions, kapatid, meron tayong paglalagyan. At hindi maganda yung paglalagyan na yan. Miserable
life. So many regrets. Now listen very carefully. Pag-aaralan po natin ang mensahe ng Panginoon ngayon. The severity of the consequences of deception. The severity of the consequences of deception or sin. Yung hindi pakikinig. Ang teksto po natin ay Genesis chapter 27, verses 15 to 26. Okay, let us read. Verse 15. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son, Jacob. Okay, so ito na po, mga kapatid, napag-aralan natin yung linggo na nag-usap na yung mag-ina. Nag-hesitate na si Jacob na, Ma, mukhang mali ang plano mo, Ma. Baka mahuli ko. Ang aking balat ay smooth. Si Esau ay hairy, mabuhok. Baka mahuli ko. Mahuli ko ni Daddy. Ni Daddy Isaac. Okay? Meron ng hesitation. Meron ng pagkakataon na nangungusap ang Lord sa kanila na mali ang plano nyo. Huwag niyong gawin niya. But here we are now. Pag-aaralan natin. Kahit na nabigyan na sila ng chance, eto pa rin sila. Gagawin pa rin nila ang deception. Listen very carefully, my dear brethren. Itutuloy pa rin nila ang kanilang maling plano o balak. At tingnan natin kung anong mangyayari. Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with the goat skins. Hindi siya mapigil. Talagang ito yung plano niya. Gagawin ni Rebekah kung anong plano niya. Hindi na siya mapigil. Bumubulusok na siya sa pagkakamali, sa kasalanan. Lulukuhin na nila, dadayain na nila ang kanilang padre de pamilya. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. Kanino inutos yun ni Isaac? Kay Esau. Sino magluluto? Si Esau. Sino maghahunt? Si Esau. O saan kinuha ni Rebekah yung kanyang pandaraya? Doon sa flock na pag-aari ng dadayain nilang si Isaac. Okay? Sa koral ni Isaac. At sino na magluluto? Yung nanay na mandaraya ng isang stew o nilaga na gustong-gusto ng kanilang dadayain na si Isaac. So she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. Dalhin mo na to. He went to his father and said, tara si Jacob, dahil napahinuhod sa plano ng pandaraya ng kanyang ina, napahinuhod, dahil gusto rin niya yung temptation na siya ang i-bless ng kanyang ama at hindi ang kanyang panganay na kapatid, napahinuhod siya. At ito ngayon, pupunta siya sa kanyang ama. He went to his father and said, My father, yes, my son. Dahil sa mga unang versikulo, anong nakita natin? Bulag na po si Isaac. Matanda na siya, hindi na siya makakita. Bulag na po siya. Kaya nung tumawag si Jacob, My father, sabi ni Isaac, Yes, my son. He answered, Who is it? Sabi ng ama. Ang totoo, mga kapatid, si Isaac ay bulag lang. Okay? Pero nakakarinig siya. Ang totoo, mga kapatid, si Isaac, kilala niya
ang tinig ng kanyang mga anak. He knew who is Esau by his voice. And he knew who is Jacob by his voice. Who is it? Sabi ng ama. Wala pang naiisip na dahilan ng ama bakit tumatawag ang kanyang anak na si Jacob. Because he knew that Jacob is the one who called him Jacob, not Esau. Dahil kilala niya ang boses na yan. Jacob said to his father, I am Esau, your firstborn. Doon na nawindang, mga kapatid. Isaac knew that there's something wrong sapagkat kilala niya yung tinig ni Jacob. Pero nagsisinungaling si Jacob. Kaya alam na niya na may gagawing mali sa istoryang ito. I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of your game so that you may give me your blessing. Nagbigay yun ng matinding sakit sa puso ng ama sapagkat alam na niya na ang nagsasalita ay si Jacob. Isaac asked his son to give him a chance. How did you find it so quickly, my son? Sapagkat tinutusan niya si Esau ng mangaso, manguha ng game sa wilderness o sa kagubatan. Inutusan niya at mahirap yun, matagal makuha yun. Alam niya, because he is a hunter himself, like Esau. How did you find it so quickly, my son? At ito pang nakalulunos na sinabi ni Jacob. Dinamay niya ang Diyos. The Lord your God gave me success. He replied. Dinamay niya ang Diyos ng kanyang ama. Hindi masabing sa kanya sapagkat siya ay nagsisinungaling. Sabi niya, the Lord your God gave me success. He replied. Then Isaac said to Jacob, sapagkat alam niya na si Jacob ang kinakausap niya. Kaya para makasiguro, come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son, Esau or not. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, the voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau, so he blessed him. Ito maiintindihan to mga kapatid ng mga magulang. Maiintindihan to ng mga ama. Although we already knew what was happening, we discerned what was happening. But we are betrayed. We are being betrayed by our love for our children. We choose to trust their words.
Because we love them. Hindi tayo makapaniwala na lolokohin tayo ng ating mga anak. Ganun ang isang magulang. We are always being betrayed by our love for them. Kagaya ng nangyari kay Isaac. He knew who is Esau and who is Jacob by their voice. Pero gusto niyang maniwala. Ayaw niyang magduda sa kanyang mga anak. Naniniguro siya, pero ayaw niyang saktan ang kalooban ng mga anak. Kaya naniwala siya na si Esau ang kausap niya. At binless niya si Jacob. He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he blessed him. Are you really my son Esau? He asked. At dahil lunod na si Jacob sa kanyang pagnanais na hindi niya naiintindihan kung anong magiging kapalit, nagsinungaling muli siya. I am. Ako ito, Ama. Ako ito, Daddy. He replied. Then he said, My son, bring me some of your game to eat, so that I may give you my blessing. Then his father Isaac said to him, Come here, my son, and kiss me. Doon po natin puputulin ang istorya sapagkat napakahalaga na naman ng mga susunod na pag-uusapan natin. Pero pag-aaralan natin dito mga kapatid, the severity of the consequences of deception. Yung dinadaya mo ang magulang mo at dinadaya mo ang Diyos mo. Hindi po papayagan ng Diyos yun. Matatakot po tayo sa mga magiging consequences. Ano po ang naging consequence o mga consequences sa buhay ni Jacob dahil siya ay pumayag na dayain ang kanyang ama at ang Diyos? Although, as we move on in our study, that Jacob will get the blessing that he wanted from his father Isaac, deceiving his father cost him dearly. Ang pandarayang ginawa niya sa kanyang ama ay nagbunga ng matinding consequences sa buhay niya. And here are some of the consequences of Jacob's deceit. Number 1, ang unang consequence, mga kapatid, he never saw his mother Rebecca again after that incident. He never saw his mother Rebecca again. Dahil tumakas siya. He worked with his uncle Laban for more than 20 years. He was exiled from his family. Akala natin pag binabasa po natin yung istorya at hindi natin minimeditate na mabuti. Akala natin madali lang yon, ganun lang lumipas. No! Pagkatapos po ng insidente na yan mga kapatid, pagkatapos malibing si Isaac, hindi na niya nakita ang kanyang ina. Never na nakita niyang buhay pa ang kanyang ina. Hindi siya makauwi. He was exiled from his family. Because of the consequence number 2. Ano yung consequence number 2? His brother Esau wanted and plotted to kill him. Papatayin siya ni Esau sapagkat dinaya niya ang blessing ng kanyang ama. Dahil sa takot niya, hindi siya makauwi. Dahil tututuhanin ni Esau ang kanyang plano. At least sa mga panahon na hindi pa lumalamig ang ulo ni Esau.
So, nagtago siya, si Jacob, for 20 years. Hindi po madali yon, mga kapatid. Mayaman po sila. Mayaman po si Isaac. Na-inherit niya lahat ng yaman ng kanyang amang si Abraham. Pero nakitira at nakipamahay at nakipagtrabaho, nakipag-alipin si Jacob sa kanyang uncle na si Laban. For 20 long years. Dahil papatayin siya ng kanyang kapatid na si Esau. Consequence number 3, he was exploited. He was also deceived. Dinaya rin siya ng kanyang uncle na si Laban. Nandaya siya, may kasuklian yon, dinaya din siya. Nandaya siya ng konti, ilang minutong pandaraya, dinaya siya ni Laban for how many years? 20 years. Huwag niyo pong babasta-bastahin ang hindi pakikinig sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, nakikiusap po ang Diyos sa atin. Kaawaan natin ang ating mga sarili. He was exploited, he was deceived by his uncle Laban for 20 years. Yun ang kapalit. Consequence number 4, his family became torn by strife. Nagkawasak-wasak sila. Kahiwa-hiwalay sila. Nagkaroon ng conflict sa kanilang buhay because of that deception. And then lastly, number 5, last consequence. Esau, his brother, became the founder of an enemy nation. Doon nagsimula ang labanan. Although, nagkasundo pa rin si Jacob at si Esau, pag-aaralan natin yan, but the consequences, sabi natin kanina, will hunt you. Will hunt you. Even your family, even your children, even yung mga kanununuan mo, it will hunt you. Kagaya nang nangyari kay Jacob. Esau, his brother, became the founder of an enemy nation, the Edomites. The nation of Edom, the Edomites, became the nemesis of Israel. Jacob became Israel, Esau became Edom. Israelites versus Edomites. Kanununuan. Naglaban dahil sa incident na ito because of the consequences of Jacob's deception. Okay? So what is our lesson, mga kapatid? Jacob would have received the birthright and blessing anyway because it has been said, it has been declared by God through His words in Genesis chapter 25 verse 23. Imagine how different his life would be had he and his mother Rebecca waited for God to work His way in God's perfect time. Mga kapatid, makinig po tayo sa ating Panginoon. Maniwala po tayo sa Kanya. Meron po siyang pangako sa atin. Hindi po siya nagloloko, hindi po siya nagbibiro. Meron po siyang mga pangako sa atin. At meron po siyang pangako sa atin. Ang ating Panginoon ay may pangako sa atin. Sabi ng Panginoon, dumating ako upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Pangako po niya yon, mga kapatid. Huwag nating iso-shortcut. Because God is faithful in fulfilling His promises. God has His perfect timing in fulfilling His promises. At nakita natin yun, mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Doon niya inaral sa atin at itinuro sa atin. Ginawa niyang sentro ang buhay ng Panginoong Kristo para ikumpirma at ituro sa atin na tapat siya
sa kanyang mga pangako. All the promises of God are centered in the life of our Lord Jesus Christ. And we must understand that. Hindi po siya nagbibiro. Mga kapatid, matuto po tayo. Huwag nating babasta-bastahin ang salita ng Diyos. Umupo tayo, makinig, maniwala, sumampalataya, at sumunod. At hindi po tayo bibigyan ng ating Panginoon. Gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. Ibigay po natin sa ating Diyos ang pagpupuri at pagpapasalamat. Manalangin po tayo. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Patawarin mo po kami kung kami po'y nakakalimot. Patawarin mo po kami kung kami po'y nagkakamali. Kaawaan mo po kami. Sapagkat hindi po namin lubos ang naunawaan. Ngunit salamat, Panginoon, matyaga ka. Matapat ka sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami binababayaan. Bagamat kami hindi nakakaunawa sa iyo. Sinatyaga mo po kami. Kinukulit. Pinapakialaman. Upang mapanuto ang aming mga buhay. Ama, ito po kami. Humihingi ng kapatawaran. Humihingi ng awa. Naninikluhod. Tulungan mo po kami. Dalhin mo po kami muli sa iyong presensya. Hindi po kami makakabalik sa ganang aming sariling kakayanan. Makakabalik po kami kung iyo pong ibibigay sa amin ang inyo pong awa at ang inyo pong grasya. Ama, here is your church, the Truth and Life Christian Church. Humbling ourselves, Lord God. Bagamat nakikita namin ang magandang pangyayari sa aming iglesia, physical setup, parang kami nabe-bless. Lord, wag nawa ang mga blessing na dumarating sa amin ay magiging sanhi ng aming paglayo. Nawa ang mga blessing na dumarating sa amin ay maging pagpapaalaala sa amin na tapat ka sa iyong mga pangako. At dapat ka lang naming suklian ng papuri, pasasalamat at paglilingkod. Ama, salamat po sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. Lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na madiwang pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling.
Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. Itaas po natin ang ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin.
Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Muli po, ibigay natin sa ating Diyos ang karangalan, ang lahat po ng kapurihan, at ang pagsamba. At damhin po natin ang kapayapaang dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid.